Hello guys, good afternoon. Since I'm not working today, I'm just thinking of doing some vlog. Actually, it's my husband's vlog. At I'm the one who I was about to do something and sharing something that is very important. Especially yung mga viewers ng hobby ko is mostly Filipino. Thank you guys for subscribing our channel. Actually, I was about to share something yung life mo over here in the States and compared in the Philippines, before kasi wala akong plan talaga na mag move to the US. Never in my dream na talagang pupunta ako ng USA because para sa akin I'm okay na. Parang okay na ako sa Philippines eh. Andun yung family ko, andun yung mga friends ko, lahat. Naiyak na ako. Tapos hindi ko akalain na meron palang opportunity. I think it's an opportunity or a destiny, I guess. But I think I can say that it's a destiny also that I meet my husband here in the US, But prior to that, wala talaga akong plan na mag-asawa ulit after how many failed marriages that I have before. So, wala akong iniisip na mag-asawa pa ako kasi I have kids, So, if you have kids, you need to consider them also. Hindi lang yung parang sa sarili mo lang, di ba? Hindi mo kailangan sabihin mo na parang sarili mo na, kailangan mo pupunta ng States, kailangan mo ganito, ganyan. Syempre, you need to consider also the kids, So, that time, before I met my husband now, I'm already 5 years single mom. Single mom na akong 5 years na akong single mom that time. So, I don't have any plans na mag-asawa pa ulit. Kasi nga, meron na nga akong anak, Tsaka, what if, daming if, na hindi magustuhan ng asawa, yung maging asawa ko yung mga anak ko, hindi niya ma-accept, di ba? You need to consider that. So noong that time, ng 5 years na single mom ako, talagang I'm happy eh. Yung parang nagkaroon ako ng freedom sa sarili ko. Naging independent ako sa sarili ko. At saka, masaya yung ikaw lang yung nagde-decide sa sarili mo. Wala kang tinatanong, wala kang isasangguni na ibang tao na, So, yung gano'n na set up, parang okay na lang yung na ganun ka, yung single ka, yung gano'n, parang may freedom ka na mag-decide on your own, diba? Independent ka sa lahat ng bagay kasi wala kang kasama eh. Saka that time, yung mga anak ko maliliit pa. That time, my daughter is only 6 years old, I think, or 7 that time. And then my son is like 5, like that. So, maliliit pa talaga sila. So, talagang yung nag-focus ako doon sa business ko. And then, nag-focus ako doon sa mga anak ko. Saka, of course, sa sarili ko kasi I came, like what I said, I came from failed marriages, So, parang doon ko lang yung nai-enjoy yung freedom ko. So, at after one day na, kasi yung business ko sa Cebu before, internet cafe. So, that time, yung internet cafe talagang booming pa eh. Yung booming na boom pa yung internet cafe before. So, wala naman akong panahon na, wala naman akong time na maghahanap. Wala sa idea ko na maghahanap ng mga ka-chatmate or whatever, Wala talaga sa isip ko yun. Although, meron akong mga friends request na outside the Philippines. Okay, na-accept ko naman din sila. Pero talagang yung nag-uusap kami ng talagang everyday, wala akong mga nagiging ganon. Mayroon akong mga foreign na mga friends
Hindi talaga yung talagang serious na pag-uusap niyo, "Hi, hello, how are you?" Yung mga ganun lang. Then until one day na hi yung asawa ko sa akin, nagkakilala kami sa Facebook. So, that time hindi ko pa nga siya masyadong ini-entertain kasi talagang sound Pinoy lang yung name niya, Edwin Santos, di ba? Parang Pinoy lang yung dating. So, hindi ko siya masyadong ini-entertain. Tapos, nagme-message siya sa akin sa Facebook, hindi ko siya sinasagot kasi parang feeling ko, nagluloko lang to, parang nasa Philippines, nasa Manila ka lang siguro, parang ganon. Tapos, so hindi ko siya ini-entertain, no? Hindi ko masyadong siniseryoso until talagang mas makulit siya talagang tatanong siya, "Oh, how's the weather in the Philippines?" You know, like that. So, I heard like you have a typhoon over there, you know, like that. So, parang nako-curious ako. Sabi ko, sino ba tong English na tong gano'n? So, I went to his profile, tapos nakita ko siya na, ko, from Miami, yung gano'n. So, parang, so, sasagot ko naman siya, "Oh, yeah, it's a typhoon over here," like that, and everything, you know. Tapos pagkatapos nun, nag-ask siya sa akin na kung pwede ba siya if ever pumunta siya ng Philippines, paano daw niya ako makikita, ganyan. So, ako naman, iniisip ko naman, hindi naman yung pupunta dito, you know, sa ang layo-layo, no. Saka hindi ko alam yung Miami, Florida, hindi ko alam talaga yung mga ganong country, yung mga ganong state. So, sabi ko, bigay ko yung number ko. So, binigay ko yung number ko sa kanya. Siguro mga seconds lang na binigay ko yung number ko. Tumawag siya sa akin. Talagang tumawag siya. Nagulat naman ako. So, from there, talagang maano naman siya, masigasig siyang makipag-usap, ganyan. Tapos, message siya sa Facebook. Kasi before, wala pang messenger at that time. Yung hindi ka pa pwedeng mag-call before sa messenger. Parang message lang yun before. So, nagko-call siya sa akin sa phone. Tapos talagang everyday yun, every morning, mga ganyan. Tapos nag-message siya sa akin after ng off niya sa work, ganyan. So, kahit late na siya matutulog kasi yung 12 hours difference ng time. So, kung 12 o'clock dito ng gabi, 12 o'clock ng tanghali dyan sa Pinas. So, yung time difference, so mahirap, pero siya talagang matyaga. So after that, so to make the story short, nagpakasal kami, ganon. So ang unang sabi ko sa kanya, okay, if you are willing to marry me, so hindi lang by one take two, because you know I have 2 kids. Pero ina-accept naman niya, talagang nakikita ko naman talaga rin yung sincerity niya na pinakausap yung mga anak ko, ganon. Tapos 2011 nag-move na ako to sa States. Talagang mahirap yung adjustment kasi yung culture differences magkaiba. Spanish siya, Filipino ako. Kahit na meron tayong Spanish culture also na natutunan natin sa mga Spaniard before, pero iba pa rin talaga yung kasama mo yung talagang totoong Spanish sila, you know. So, yung adjustment mo mahirap. Tapos, syempre magkaiba kayo ng culture, magkaiba kayo ng tradition, magkaiba kayo ng pinagmulan, magkaiba kayo. Lahat i-adjust mo yun So, merong mga time na magka-clutch talaga kayo, hindi kayo makakaintindihan kasi syempre ikaw galing ka sa ganitong family, very conservative, tapos sila parang conservative din naman ang mga Spanish, they're conservative naman yung mga ilan, pero meron silang culture na talagang iba pa rin talaga sa atin, na tayo kasi sumusunod tayo sa magulang, sumusunod tayo sa mga elders natin, sa mga ate natin, sa mga kuya natin. Sila wala silang ganon, parang hindi sila naniniwala na, ikaw matanda ka dyan, susunod ako sa'yo. Hindi sila, wala silang gano'n na aspect. So, sa family nila, siya yung eldest, siya lang isa yung lalaki. Pero kahit gano'n ang sitwasyon ng family nila, hindi siya yung parang may boses siya sa family, wala. So, parang ganong, parang ako na, magsalita ka naman, ganito, kasi ikaw, eldest ka, ganyan ka kung may problem sila sa pero hindi siya magsasalita kasi ayaw niya yung nabiblame siya or hindi naman sila nakikinig sa kanya. So yung mga ganong
mga ganong mga usapan, may mga ganong mga situation na ganon. So, ikaw, syempre, mag-a-adjust ka rin na ganong situation. At saka nung unang dating ko dito talagang nahihirapan ako kasi nakikisama ako sa family niya. Nakitira kami sa family niya, sa mami niya, sa sister niya. So, mahihirap yung adjustment. So, yung mga ganon. So, mga ganong mga bagay na kailangan mong intindihin at i-adjust mo sa sarili mo. Lalo na may anak din ako, di ba? Mahirap yun. So, ang advice ko lang siguro sa mga Pilipina na mayroong mga boyfriend, na may mga fiancé na mga American or iba-ibang lahi, siguro ang gagawin nyo lang talaga siguro yung i-love nyo yung culture din nila, yung intindihin mo rin yung situation nila, at saka maintindihan mo sila in a way na maintindihan ka rin nila, na parang meron kayong open communication talaga, na magkakasundo kayo sa isang bagay. Pero until now, mayroon mga bagay na hindi kami nakakasundo ng husband ko, kasi minsan feeling ko this is the right way to do it, ganon. Tapos siya naman minsan parang naisip din siguro niya na, yeah, meron akong yung idea ko is better than his idea. So parang, sige, susunod ako, yung mga ganon. So, pero most of the time talaga parang mas nasusunod yung idea ko eh. Kasi minsan talaga, no, you need to be like this. Kasi minsan may pagka-demanding din tayo ng mga Pilipina, di ba? Aminin na natin, may pagka-demanding tayo. So, ganon. Pero, nandun pa rin naman yung respect ko na siya yung head of the family. Nandun pa rin yung respect ko na siya yung provider, siya yung ganun, which is ginagawa naman talaga niya. So, siguro, if you're planning to come here to the States, ganun ang i-adjust nyo. Yung talagang, unang-una magpakatotoo talaga tayo sa sarili natin. Na hindi tayo, pag makipag-usap tayo, lalo na sa internet, minsan kasi pag nakikipag-usap tayo sa internet, minsan na-filter natin yung mga sasabihin natin, yung mga gagawin natin, parang pinifilter natin yun para wala siyang masabi, parang ganon. Pero dapat hindi ganon. Kailangan kung ano yung dapat mong sabihin, sasabihin mo talaga ng totoo. Kung hindi ka mag-agree sa kanya, kailangan sasabihin mo. Kung disagree ka or agree ka, kailangan sabihin mo pa lang, sa una pa lang. Saka maging totoo ka kung ano yung ayaw mo, at saka kung ano yung gusto mo, yung mga ganon, para magkakaroon din siya ng idea na ganito pala ang gagawin ko, yung ganon. Hindi yung parang i-filter mo lahat ng sasabihin mo, at saka pag dating mo dito, yun lalabas na yung personality mo na ganon ka pala. Hindi dapat ganon. Sa una pa lang na makikipag-usap kayo sa mga foreign men, sa mga foreigner, yung mga fiancé nyo, mga asawa nyo, whatever situation nyo, magiging totoo talaga. Kasi pag hindi ka totoo sa sarili mo, lalabas yung natural mo na pagkatao. Hindi mo kailangan, at saka hindi mo na kailangan i-watch mo yung sarili mo, kasi yun na nga, yun ka, nagiging ganun ka, nagiging totoo ka sa pagkatao mo. So yun lang siguro. At saka yung pagiging honest mo din, honest mo sa sarili mo, kung ano yung mga mistake mo before, ano yung mga nagawa mo before, ano yung mga past mo before, kahit hindi sila interesado na malaman, pero kailangan sasabihin mo pa rin yun. Syempre kasi pagdating ng panahon, baka mamaya uuwi sila ng Philippines, tapos may magsasabi sa kanila na, alam mo yan, si ano ganito, ganyan dati, ganyan. Hindi nila alam. So, kailangan yung ikaw sa iyo mismo nanggagaling yung mga information na yun. Kasi syempre, pangit yung nagugulat sila, I heard from your neighbor na ganito pala, ganyan, tapos hindi nila alam. So, yun magiging gano'n, yung parang maging honest ka lang sa sarili mo, tsaka magpakatotoo lang talaga tayo. Ano yung intention natin, o talaga bang ang intention natin na parang makakaahon tayo sa buhay, which is good naman ang intention na yun, diba? Kasi sa Philippines naman talaga, mahirap din naman talaga ang life natin, hindi kung tutuusin.
pagdating mo sa States talagang medyo maaliwalas naman din talaga. Pero kailangan mo talagang lahat ng bagay dito sa States, hindi din madali. Hindi din talaga madali. Kailangan mag-start ka talaga from the bottom. Kasi andun yung homesick. Homesick ka, maninibago ka, wala kang mga kaibigan, wala kang family. So, yun ang i-build mo everyday. Mahirap yun. Ako nung una talagang ang tagal bago ako naka-adjust. Lalo na may mga anak ako. So, kailangan mo kong maging strong, magiging matatag ako para sa mga anak ko. Kasi syempre maliliit pa sila. Diba? So, yung ganun, kailangan mong i-adjust. Ang hirap mag-build ng life sa States. Ang hirap talaga. Kahit kasama mo ang asawa mo, kahit mahal ka ng asawa mo, kahit andun yung support ng hubby mo, pero syempre ikaw, meron ka rin sariling personality na kailangan mong i-build. Hindi naman ang asawa mo ang palaging nandyan para sa'yo. Di syempre ikaw mag-a-adjust ka rin para sa kanya, diba? So, ganun yung maging setup. So, sana pagdating mo dito sa States, o yung mga nagpaplano na pupunta dito sa States, talagang i-embrace nyo yung culture nila, i-embrace mo yung environment nila, embrace mo yung personality nila, kasi in that way na magkakaroon kayo ng parang pagkakaintindihan sa isa't isa. So sana kung ano yung magiging plans nyo, or ano yung gusto nyo itanong, or ano yung mga plans, ano yung mga gusto nyo pang malaman about dito sa States or kahit sa ibang states. Sana magkaroon kayo ng magtatanong kayo, or itatanong niyo sa mga nakaka-experience na dito sa States, kasi hindi talaga madali. So guys, thank you for subscribing our YouTube channel, at saka nakikialam ako sa YouTube ng asawa ko. So thank you so much, and stay connected and stay home. Okay, bye bye.